ito daw pong minority, ready na daw po for long debate on video conferencing proposal ayon daw po kay Senator Risa Hontiveros. Ito, pakinggan po natin. Naman ang mga problema sa CFM. Kami po yun. Sabi sa inyo, babalik kami. Bakit ba nagtataka kayo? Ay, Ang Eto, tayo, pakinggan Luis nyo. Delores. It's Robert and Doris. Good Sa tandem morning ng ulit. Kasi sabi dito, magiging mahaba yung debate. Mamaya. Ano po, patungkol po dito sa teleconference. At darating yung time dyan at point, mga kababayan, na may magkakainitan na naman. Maniwala kayo. Ayan, Sa good ating morning lahat. again. At syempre, partner, idiretso na natin ang kwentuhan. Yan, Sabi oh. natin, pag pupunta tayo ng Senado today, Correct, baka correct. marami tayong aabangan or what. Kaya naman, kakausapin po natin ang isang miyembro ng Senate Minority Bloc. Ah. At syempre, Senator John siya ngayon sa Vice President Yan. Sara Duterte impeachment trial. Ha? Oo. Si Senator Risa Hontiveros. Henry, magandang umaga po. Good morning. At saka mga kababayan, ito singit ko lang ha. Siguro kaya nagmadali sila noon na patalsikin si Tito Sen. At kung makikita nyo mga kababayan, di ba sabi ni Senator Ping, pag nakumpleto na yung perma, doon po sa committee report magpapatuloy yung investigasyon ng flood control at malaki ang posibilidad na lumabas mga kababayan yung 500 million pesos na allocable ni Rodante Marcoleta na ibinigay mga kababayan ni Manuel Bunoan. Yun yung isa sa kinakatakot nila, kaya siguro nagmadali sila na patalsikin si Tito Sen at palitan ang chairmanship ng lahat ng komite. Ma'am. Good morning, Ms. Doris, Sir Robert. Mhm. At good morning sa ating mga tagapakinig. Opo. Senator, ang tanong ng taong bayan ito for sure. Ano na ang mangyayari doon sa online participation na yan? Maipupush na ba yan today? Papayagan ba? Well, ipupush talaga ng majority na talakayin ulit at pagbotohan yan. Kaya kami sa minority, bago pa maaring umabot sa botohan, Sabi ni Gemma, ano yan sabi ni Gemma Lismael, addict tong vlogger na to. Tingnan mo naman yung mukha ng mga banatero, ikumpara mo naman sa mukha ko. Kung sino yung mas addict. i-debate talaga namin yung substantive naman na mga problema sa proposed amendment sa rule na yan. So yung merits at lalo na yung demerits ng proposed amendment na yan ni Senator Marcoleta. Opo. Ma'am, pero ang tanong pa rin ng kapitbahay ko na si Martes, meron ba kaming maaasahan na walkout na naman? Yung walkout ay extraordinary measure namin nung Martes ng gabi dahil talagang sa tingin namin ay binabago nila ang rule sa isang paraan na binabali yung rules mismo ng Tama. Senate. Opo. So, Tsaka kung ikaw ay isang senador na tapat sa prinsipyo mo, hindi mo masisikmura yung ganon. Na yung rules na nakasanayan mo dyan sa Senado, babaguhin lang dahil para protektahan yung isang pugante na nagtatago. At yung mga senador na posibleng makulong. Di ba mga kababayan, kayo, kung kayo tatanungin ko, matagal na kayong senador, nakamulatan nyo na yung rules ng Senado na ganon. Tapos biglang babaguhin dahil lang sa pugante, syempre mapapa-walkout din kayo. Hindi nyo kakayanin mga kababayan na sikmurain yung ganon. mamayang hapon at kung aabot pa ng hanggang gabi, basta dedebate namin ng matagal at masinsinan yung mga problema halimbawa dun sa definisyon ng mga sirkumstansya kung kailan di umano pwedeng mag-video conferencing na lang ang deliberasyon at pagboto ng isang Opo, senador. kasi baka ang sabihin po, Senator, makikipagdebate kayo, ipupush nyo yung gusto ninyo, Oo. pero pagdating sa botohan, talo kayo, bago pa magbotohan, mag-walkout na lang kayo. Lagi na lang bang walkout ang minority kapag may ayaw kayo, kapag hindi na pagbibigyan yung ipinupush ng minority bloc? Wait lang. May ads pa. Anyway, shoutout sa inyo ha. Tuloy natin. Gaya ng nabanggit ko kanina, extraordinary measure yan dahil pambihira din yung senaryo na sinet up ng majority nung nakaraang Martes ng gabi. Tama. Na gusto nilang baguhin, amyendahan ang rule ng Senate na lumalabag kahit alin sa dalawang rules na sinasite nila at dinedebate din namin. At least mamayang hapon hanggang gabi pa, yan ang tamang panahon na pwedeng desisyonan ang isang proposed amendment sa rule. Dahil the day before or nung nakaraang Tuesday, inihain ulit ni Senator Marcoleta ang kanyang bagong motion at mamayang hapon yung tamang panahon, hindi nung nakaraang Martes, pero mamaya ang tamang panahon na kung sakali ay pagbotohan niya. Yan na! po, kasi dapat one Diba? day, so ito na yun. Yeah. So, mamaya, hindi ninyo haharangin na buksan itong discussion dito. Hindi na, at least na ipanalo na namin na sundin naman yung rule. If I remember correctly, that's Rule 136. Na dapat a day before na pagbobotohan, ihahain yung resolution o yung motion. At yun yung nangyari nung nakaraang Martes. Kaya nga mga kababayan, yun talaga yung pinakaano dyan. Yun talaga yung pinakatama dyan, sundin yung rules mga kababayan ng Senado.
Di ba? Hindi yung bibiglain na lang yung mga kasamahan nila na magbobotohan pero hindi naman alam yung pagbobotohan. Yes. Holiday tayo nung Miyerkules dahil Eid al-Adha. Ngayon yung tamang panahon na pwedeng pagbotohan yan. Opo. Pero ma'am, pwede po bang mangyari na mayroon pong, hindi ko alam partner kung tama ang magfa-file ba ng motion o manifestation, ang kahit sino na gustong maggumawa ng ganyan, na para sabihin po yung sa mga senador po natin na iwasan na natin ang yung ganitong klaseng takbo ng diskusyon kasi parang ang mga taong bayan nagsasabi, kami na naman ang kawawa, hindi na naman umuusad. Paano kami? Tama. Yun, kaya rin namin mula nung 3 weeks ago, at actually 4th week na to, sinasabi namin, ano ba to? Tumatagal yung parang nakikipagpatintero tayo sa floor, sa sesyon, sa mga issue na parang pangunahin tungkol sa sarili lang namin. Balik tayo sa talagang trabaho natin. Kami sa minority, araw-araw bumababa sa floor, dala lahat ng mga papeles namin para isulong yung mga nakabinbin, at dumadami yun bawat linggo, mga nakabinbin na mga panukalang batas. Gusto rin namin kompletuhin yung mga investigasyon sa mga resolusyon, sa mga komite. Paano natin gagawin kung hindi binubuo yung mga komite at hindi umuusad yung committee system? Tama. A few months, idedebate ulit namin yung isang Tsaka mga kababayan, parang bakante pa yung iba mga komite, no? Kasi ang pagkakaalam ko, ang pagbuo kasi ng isang komite, dapat lagi may kasama dyan mga kababayan na mga miyembro ng minority. Eh ang problema, di ba yung iba mga komite, walang mga miyembro ng minority. Kaya nga paano po uusad yun? Kung yung iba mga komite mga kababayan ay hawak lang ng mga majority at wala silang miyembro ni isa sa mga minority. mas transparent pa at accountable na budget. At yun na nga, nagsimula na rin yung impeachment trial. So, ang dami naming kailangan gawing trabaho, lalo na't nagpapatuloy yung gera sa Middle East at itong oil crisis. Diba? Dapat bumalik na kami doon, tumutok doon at mag-produce ng trabaho kaugnay niyan para sa ating mga kababayan. Opo. Ang challenge po sa inyo ng leadership ngayon ng Senado, Senrisa, gaya na pag-usapan namin kanina, sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, tapos na dapat yung 12-11, 11-13, dapat GDP na, yung mga issue sa eskwelahan, yung tumataas na kaso ng issue na daw dapat ang focus ninyo. Okay Tama. naman daw ang minority, sabi partner rin na mag-object, manita, pero base lang daw dapat sa katotohanan. Your response to this, Senator? Yun at yun din ang tinatayuan namin. Yung katotohanan tungkol sa mga nangyayari nitong nakaraang mga linggo, lalo na yung kailangan pang imbestigahan ngayon na yung di umanong barilan sa Senado 2 weeks ago. Kung usapin ng edukasyon, usapin ng ekonomiya natin, yun na nga yung pinipilit naming isulong sa mga Senate Committees on Education at yung pagtutok namin. Halimbawa, dun sa Senate Committee, Protect Committee, yung special committee na nakaapat na napagdinig sa ilalim ni Senator Sherwin na hinihiling talaga sa executive magbuo ng isang integrated na tugon ng gobyerno dito sa epekto ng oil crisis at Middle East war, lalo na sa mga pinaka-vulnerableng sektor tulad. At saka pansinin nyo mga kababayan kung sino yung mga nagre-reklamo ng mga nangyayari dito sa ating bansa, yan yung mga walang balak talaga mga kababayan na trabahuin yan. Katulad ni Robin Padilla, di ba reklamo siya ng reklamo na kesyo mataas na daw yung inflation, na kesyo mataas na daw ang bilihin, mataas daw ang presyo ng gasolina, pero may ginagawa ba siya para makatulong para pababain yung mga bagay na binabanggit niya? Di ba wala? Ano ba yung ginagawa nila? Puro pagprotekta kay Senator Bato de la Rosa at sa mga kaalyado nila. Yun po yung mga ginagawa nila eh. Kaya nga natatabunan yung mga bagay na dapat napapag-usapan at nabibigyan ng solusyon kahit papaano. Ng mga super sa public transport at operators at transport co-ops dyan, yung ating mga magsasakat, mangingisda, at yung ating mga overseas Filipino workers. Kaya nga po may pending pa rin akong supplemental budget na 52.8 billion pesos para sa kanila. So isa yun sa maraming hindi makausad precisely because kailangan pang linawin ano ba ang mga totoong nangyari. Tama. Tapos ito, simpleng proposal lang para amyendahan ang rule. Gagawin pa nung isang linggo sa isang paraan na lumalabag sa mismong mga rules. So, yan ay higit sa lahat frustration namin sa minority at gusto naming ibalik sa tama yung paraan at yung volume ng trabaho namin sa Senado. Tama. Sabi po, kapag nag-walk out, pwede naman daw palang ipa-aresto? Ha? Yan ay nasa rules ng Senate na kapag walang quorum sa floor ay pwedeng i-compel or pilitin. Bakit naman si Marcoleta mga kababayan, 'di ba dun sa may isang hearing siya mga kababayan na kasama niya si Senator Loren Legarda na nag-walk out itong si Senator Dante Marcoleta. O bakit naman yun pwede naman mag-walk out? 'Di ba mga kababayan hindi naman pinaaresto? 'Di ba biruin niyo may isang hearing yun parang sa ata yun, Commission on Appointments. Hearing po dyan mga kababayan sa sa Senate po ata yun na nag-walk out itong si Senator Dante Marcoleta. Kasama niya itong si Senator Loren Legarda na pinipigilan pa nga siya ni Senator Loren Legarda.
pero hindi naman naaresto si Marcoleta. Sa pamamagitan ng Senate Sergeant at Arms na yung warm bodies ng naming mga senador ay gawing present sa floor na iyon. Pero I'm very proud sa minority na dahil dinebate namin ng puspusan hanggang Martes ng gabi na okay, mag-aamyenda ng rule pero dapat ayon din sa rules of the Senate. Dahil nakasaad doon mismo yung tamang mga paraan na pwedeng amyendahan ang rules namin. At bakit importante yon? Para anuman ang rules ng Senate at any time ay maisusulong niya na maging transparent and accountable kami sa ating mga kababayan. Ang paraan ng pagdesisyon namin sa mga issue na importante sa ating mga kababayan. Basta hindi nila babaliin ang rules, kita nyo naman, araw-araw present kami. Si Minority Leader Senator Tito, tinatapos ang buong sesyon. Isa na rin akong mga kasama niya na hanggang mag-adjourn ang sesyon. In fact, nung pambihirang gabing iyon, nung nakaraang Miyerkules, 2 weeks ago, na nagkaroon ng di umanong barilan, 5 kaming tinapos ang sesyon hanggang mag-adjourn siya. 3 kaming minority at 2 silang majority na nandun hanggang mag-adjourn. Opo. Naku, Senri, partner, nung binanggit mo na yung tungkol doon sa pwedeng hulihin, pwedeng kasuhan, lumaki yung tenga ni Marites, yung kapitbahay ko na nakikinig sa atin. Baka daw meron tayong ma-experience na ito naman, nagkakaladkaran o nagkakaroon ng hilahan. Pwede bang mangyari yung ganong klase? Or ang Pag tanong nangyari yung partner, ang tindi. Kaya nga, ang tanong, yung minority. Tama, pag nangyari sa Senado, mga kababayan, matindi ang Senado at mas lalong nakakahiya. Diba magkakaroon ng ganong klaseng pasensya or pag-decency na sundin kung ano yung rules na dapat ipatupad? Of course po. Doon kami laging nakatayo. In fact, isa yon sa mga tungkulin ng minority sa alinmang legislative body na patuloy maging mapagbantay na ang mga rules ay laging sinusunod para walang tyranny of the majority na merong rule na babaliin o aamyendahan sa maling paraan dahil lang may tyranny of numbers. So yun ay laging tinitindigan ng minority. At nakita niyo naman, ang minority namin, gusto namin ng maayos. Kung merong mang paghain ng warrant sa sino mang sitting senator, tulad ng nakaraang mga panahon ni na dating senador, ngayon Representative Laila de Lima, dating senador Sonny Trillanes, the late dating Senate President Enrile, hinarap nila ng mapayapa at dignified at yung mga Senate leadership noon ay nagbigay daan din sa isang mapayapa at dignified na paraan. So, wala po sa menu namin yung mga hilahan or yung kakaladkad. No. Gusto po namin i-preserve and in fact ibalik ang dignidad ng Senado. Kasi partner Senri, di ba? Tama naman, nasa rules nila yun na pupwede. Correct. Pero tandaan natin, ang Senado nagde-decide dyan, collegial body. Paano ka magde-decide as a collegial body kung wala kang quorum? Wala nga yung minority mo. Paano, kung wala kang quorum, ibig sabihin hindi ka pwede magsesyon. Kung wala kang sesyon, paano mo ipag-uutos yung mga na pabalikin, puwersahin sila. Di ba? Ganun ang mangyayari doon pag nagkataon. Opo. And muli, paalala ko lang na yung mag-deny ng quorum sa isang sesyon ay extraordinary action dahil kapag talagang pinipilit ng isang majority through sheer tyranny of numbers ang paglabag sa isang rule sa mismong paraan ng pag-amyenda ng rule. Hindi po namin pwedeng palampasin iyon dahil kung naitaloy nila nung nakaraang Martes, magseset ng mapanganib na president para sa ating Senado. Ayun. Parang partner, hindi. Grabe mga kababayan, no? Kaya mga kababayan, expected na natin mamaya na magiging mainit ulit to. Itong issue ng teleconferencing dyan po sa Senado. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, ipipilit ulit yan ni Alan Peter Cayetano at saka ni Senator Dante Marcoleta. At sana mga kababayan, no, pagka nagsimula na yung session, Senate session dyan po mga kababayan sa Senado, sana mayroon naman magandang balita na kung saan sana magkaroon ng palit leadership na para na sa ganun umusad na ang Senado. Hindi ko nakikita yung nakakatawa o dapat bang matawa ako o nakakatuwa o nakakagulat lang na kung kunyari buo na yung special subcommittee tapos subcommittee. Tapos imbestigahan nila yun din mga involved doon sa gusto nilang imbestigahan. Hindi ba parang nakakahilo? At saka nagulat din kami, ewan ko kung napansin din ninyo, na buo yung subcommittee na hindi pa buo yung buong komite. Tama. na dapat napilikhan ng subcommittee. So, itong mga bagay, hindi ito mga maliliit na bagay dahil ang tamang proseso ay magbubunga ng mga tamang bunga. Tama. At kung may rules din lang naman ang isang kapulungan tulad ng Senado,
na sa kasaysayan natin ay tiningala, ay pinaniniwalaan, kailangan kami mismo ang unang tutupad sa rules namin at hindi lalabag. Kami ang unang mag-o-observe sa tamang proseso. Kasi mahirap po makarating sa tamang lugar kung mali-maling daan ang dinaanan. Tama. Ay, nako. O di sige ma'am, mamaya mag-aabang kami ha. Abang tayo mamaya. Opo, please. Oo. Salamat Ma'am, ang po. dami nagtatanong, bakit daw 5 p.m. ang session from Oo the nga, normal bakit 3 p.m.? May bisita po ba ang Totoo po. Senado? Opo. Mukhang may bisita po ang ating bansa, yung Prime Minister, Presidente ng Vietnam po. O kaso hindi na nga tuloy yan. Kaya expected nyo na mga kababayan na saglip na 5 p.m. ang mangyayari talaga dyan, magiging 3 p.m. na ulit. Ano po yung umpisa ng plenary session dyan po sa Senado. So ngayon, mga kababayan, na ito para sa akin tama po yung sinasabi dito ni Senator Risa Hontiveros na talagang ito, lalo na dito sa usapin ng subcommittee, paano nga naman magiging legal mga kababayan sa madalit salita itong subcommittee, hindi pa nga buo yung mismong komite mga kababayan ng Blue Ribbon Committee dahil nga kulang pa ng mga miyembro yon. Kaya nga nakakapagtakasan kaya kumukuha ng mga tamang pag-iisip itong sina Alan Peter Cayetano para payagan niya mga ganyang klase ng subcommittee na kung saan mag-iimbestiga sa maanumalyang flood control at yung chairman pa sangkot pa mga kababayan or posible pang masangkot kasi nga dahil do sa 500 million na allocable na allegedly ibinigay ni Bonoan dito po kay Marcoleta. Kaya nga mga kababayan, mahirap ko yung pagkatiwalaan yung mga investigasyon na gagawin ng mga yan kasi ang balak lang naman talaga ng mga yan kaya gumawa ng subcommittee ay para ituro ang presidente na mastermind. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po ang komento at opinion po ninyo hingil po dito sa mga issue po na pinag-usapan at hinimay po natin? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito.